Bilisan ang investigasyon sa mga kaso laban sa mga pulis na lumabag sa batas. Kasama sa mga pangunahing tututukan ni Torre ang kampanya kontra droga. Ang direktiba ni Torre sa mga pulis, paramihan ng maaresto. Kasama sa metrics natin ang number of arrests. Paramihan. Sige. Paramihan. Those are the things that primarily will be the metrics of performance of individual policemen. Paramihan daw ng arrest. Malaki daw ang pinagkaiba noon dun sa kota na mapapatay na mga adik. Sa totoo lang, kung arrest at arrest lang din, sinasabi niya kasi dito buhay pa. So kayong mga kapulisan, papayag ba kayo nun? Binunot. Kasi alam mo, ewan ko kung hindi alam ito ni Torre. Pero sa tingin ko kasi alam niya kasi gumaganon-ganon siya. Gumaganon-ganon siya. Di ba? Gumaganyan-ganyan siya. Pag inaresto mo ang adik po, lalo na pag nagse-session na yan, para pong praning yan. Para pong nakakakita ng demonyo yan kahit walang demonyo sa paligid. Kaya nga adik praning di ba? Kaya nga yung isang definition ng adik is praning na praning Kasi nakakarinig ng boses yan, nakakakita ng kung ano-ano. Kaya pag aarestuin mo ang adik, pag yan may baril, talagang puputok yan. Puputok yan. Sabi ni Torre, sa mga pulis, paramihan ng aresto. So wag niyong barilin, ha? Yung ba sinasabi mo, Torre? Pag bumunot ng baril yung adik o yung pusher, wag barilin, hulihin lang. Di kaya maubusan tayo ng mga pulis. Yung reward system. Matatandaan nung investigasyon ng House Squad Committee tungkol sa gyera kontra droga ng Administrasyong Duterte. Ibinunyag ng ilang opisyal ng pulisya na may kailangan silang maabot na quota ng mga aarestuhing drug suspect. Kaya tanong kay Torre, baka mauwi na naman sa paglabag sa karapatang pantao kapag nagparamihan ng arresto. Grabe yung yung packaging ng media, no. Baka mauwi na naman. Na naman. Hindi, di ba? Kitang-kita nyo kaagad yung packaging ng media na parang ang sama-sama nang nangyari nun. Di ba? Alam mo, ito yung hindi nila matanggap talaga na ang mga Duterte o si Pangulong Duterte ay talagang ginawa niya ang lahat para matigil ang droga sa Pilipinas. At yan po ang nagresulta ay bloody. Bakit? Kasi nga po, talagang seryosong pagtutugis sa mga pusher, sa mga adik. Di ba? Ladies and gentlemen, sabi ko nga sa inyo, walang pusher, walang adik na hindi papalag pag hinuli. Adik na nga Papalag talaga yan. Kaya nga nakakatakot itong direktiba ni Torre sa PNP. Hulihin nyo. Kailangan buhay. Delicate yan. Hindi, paano kung lumaban? Siyempre, ang bilin sa'yo. Kailangan buhay, paramihan ng buhay. Ikaw, pulis, hindi, ilagay mo yung sarili mo sa isang pulis. Huhuli ka, tas biglang bumunot. Kaya lang sabi sa'yo ng boss mo, kailangan buhay. Baka pagbunot niyan, tapatan mo ng baril yan, sabihin mo, taas mo kamay mo, naputokan ka na. Hindi pa tapos yung sentence mo, binaril ka na. Taas mo kamay mo. Di ba? Delicate yan. Delicate yung binibitawan ni Torre, ha? Ang sabi ni Torre, ibahin raw ang kanyang gagawin. Tandaan natin, yung mga tao na inaresto mo, hindi mo binaril, hindi mo pinatay. Buhay yan. Sabi ni Pia. So yun, kailangan daw buhay. Gago! Hindi, meron po ba tayo kasi alam ko maraming nanonood sa ating kapulisan dito. Meron po ba tayong kapulisan dito na naengganyo kayo? Naengganyo kayo na sinabihan kayong paramihan. At dapat buhay yan, ha? Huwag niyong papatayin. Kayo ba naengganyo kayong manghuli pa ng marami pang adik? O kaya mga pusher? O kaya mga sindikato sa droga? Haharapin nyo ba kung yan ang utos sa inyo? Paramihan ng mahuling buhay, ha? Buhay. Hindi patay, buhay. Apakahirap na utos yan. Kasi sandali. Paano ka? Paano kung bumunot yun? Ang sabi ng PNP chief natin, ha? Kailangan buhay. Parang ang hirap ata. Mas mabuti na siguro wag na tayong humuli.
baka delicate yan eh. Di ba? Maganda siguro, sabihin niya, pag yan ay lumaban, dun nyo, i-neutralize. Di ba? Pero kung kaya naman ninyong buhay, di mas maganda buhay. Kasi alam mo, kaya nga nakakairita yung mga media eh. Para bagang ang dating sa kanila, sinasadya ni Duterte na patayin. Hindi naman nung sinasadya ni Duterte patayin. Nagkakataon lang talagang lalaban. At ang yung sinasabi, kung meron man that is still debatable. Kung meron man na quota system, hindi naman ibig sabihin quota ng maraming napatay. Yung quota system na yun, malamang nahuli. Nagkakataon lang, lumalaban nga, kaya maraming namapatay. Kasi kung siseryosohin mo talaga ang panghuhuli sa mga adik, pusher, talaga hong lalaban at lalaban yan. Subukan ninyong pumasok sa mga drug den. Subukan ninyong pumasok sa mga iski-iskinita para hulihin itong mga adik na to. Sa tingin nyo, pahuhuli ng buhay ang mga yan? Hindi pahuhuli ng buhay yan. Lalaban at lalaban po yan. Siyempre mga kababayan, alam nila kung saan sila pupulutin pag sila nahuli. Alam nilang, kasi tandaan ninyo, non-bailable yan. And they know what kind of jail they will go. Non-bailable yan, madali ka makonvict dyan. So lalaban ka at lalaban ka kung may pagkakataong kang lumaban. Kaya this is a dangerous na utos. Kailangan buhay pero paramihan kayo. Ano to, may contest? Sana lang, sinabi ni Torre na basta paramihan kayo, pag lumaban, depensa nyo sarili nyo. Pero pag hindi lumaban, mas maganda buhay. Ganun sana eh. Kaya lang hindi. The requirements dapat buhay. Delicates talaga yan. PNP Chief Nicolas Torre III, meron naman mga opisina gaya ng Internal Affairs Service ng PNP na pwedeng lapitan ng mga naaresto kung sa tingin nila ay nalabag ang kanilang mga karapatan. Talaga? Talaga? Talaga lang? Meron daw na mga internal affairs kung sa tingin nila nalabag ang kanilang karapatan. Halimbawa, yung karapatan ko nalabag dahil sa hinuli ka ng walang warrant, may internal affairs. Sino ho ba yun? Di ba under din ni Torre yun? Under din ng pulis yun? Sa tingin nyo ho ba kakampihan ng internal affairs? Ay, sorry hindi ko minamaliit ang internal affairs. Pero sigurado tayo, lalong-lalo na if that is political, sure tayo hindi kakampihan yan. Lagot sila kay Torre. Di ba doon na nga lang sa paghuli kay Pangulong Duterte? Ang daming nilabag nun. Sa tingin nyo ba kung sakasakaling humingi ng tulong ang ating dating Pangulong Duterte sa internal affairs, aasikasuhin ng internal affairs yun? At sila po ay ikukonvict nila si Torre? That's bullshit. Totoo, di ba? Would you convict your boss? Paano kung si Torre mismo yung lumabag? Which is, hindi ko sinasabing nangyari, pero may nangyaring questionable. Di ba? Mayroong questionabling pangyayari na sinasabi ng ilang abogado na ito'y may paglabag sa due process. So, yun na nga ang tanong dun eh. Internal affairs, are you ready to convict your boss? That's impossible. More than impossible. Hindi totoo, di ba mga kababayan? Napakalabuho nun. Para sabihin natin dun sa mga, ano na yan? Dating Pangulo na yan. Paano pa kaya? Kung ikaw isang ordinaryong tao, walang kakayanang i-publicize yung nangyari sa yung pagmamalupit ng PNP. Di ba? So ano solusyon? Kailangan talaga trusted natin yung PNP chief. Never na mulitika. Pero sad to say, record. May record.
May record si Torre na namumulitika, kaya nga siya 'di ba na persona non grata sa isang lugar. Kasi nga namulitika siya. Nung may nagsiga-siga sa Quezon City, doon pa lang kinampihan niya na yung kabaro niya. Pinag-presscon pa. Galit na galit pa oh. Ano nangyari? Sa kahihiyan ni Torre, nag-resign siya. O etong sa OJC. Oh, isang malaking kalapastangan sa batas niyan. Bakit to? Remember, yung warrant, iba ang pangalan, hindi si Pastor Kibuloy, pero ang hinalughog ay ang KOJC. Doon pa lang, sobrang politika na nun. Etong kay Pangulong Duterte, isa pa yan. Ang linaw-linaw ho, doon sa Rome Statute, na kailangan dalhin sa local court. Dinala ba ni Torre? Hindi. So, kung record lang na namumuliti ka, ladies and gentlemen, ang perfect na halimbawa niya si Torre. Kaya nga, pinagtatawanan po yan ng marami, hindi lamang po ng mga Duterte supporter, kahit po ng ilang mga non-political, hindi ko na lang mapangalanan, pero marami hong mga opisyal na nasagasaan talaga at naiinis. Bakit? Alam nila kasing hindi profesional etong si Torre. Alam nilang namulitika si Torre at alam nilang kaya naman na ilagay sa posisyon niya dahil sumipsip lang. Ang daming kapulisan. As a matter of fact, may iba nagme-message pa nga sa akin eh. Hindi ko na lang masagot eh. Kasi siyempre, ayaw din nila mabanggit yung mga pangalan nila kasi boss nila eh. Pero naiinis sila sa pagkatalaga kay Torre. Isang kawalangyaan daw. And, ladies and gentlemen, what is my perfect evidence? Walang iba ko hindi yung absentee voting ng mga uniform personnel. Imaginein mo, mismong PNP ay hindi sang-ayon sa mga desisyon na ginawa ng ating Pangulo. Kasama na po dyan yung panggigipit sa ating dating Pangulong Duterte. So doon pa lang, kitang-kita mo na ayaw nila. Ladies and gentlemen, sino ho ba ang namuno doon sa pagdadala kay Pangulong Duterte sa Netherlands? Walang iba kung hindi si Torre yun. Si Torre ang figure na kinaiinisan ng mga Pilipino. Kaya nga Torre is the most hated PNP chief in the history of the Philippines. Yan po ay nakatalaga na sa kasaysayan. He is the most hated. Why? Kasi the most loved president, siya po ang kumilos ng bastos, napaka-unprofessional ng ginawa niya, at maraming nainis po dyan. Sa lahat ng kampo, hindi lamang po sa kampo ng mga Duterte. Kahit mga kabaro niya, alam nyo, nung panahon na nakita nila sa video yon, ang dami nag-message sa akin na mga pulis na hindi nila malunok yung ginawa ng mga kasamahan nila. At sino hubang namuno doon? Walang iba ko hindi si Torre. Tapos siya pang ilalagay mong PNP chief. Kaya talagang isang masasabi nating bullshit yung sinasabi ni Pangulong Marcos na ano ba yun, yung gusto niya ng peace with the Duterte o gusto niya ng reconciliation. Bullshit po yun. Ano ibig ko sabihin? Talagang isang kasinungalingan. Isa pong walang